Magandang hapon mga busing. Habang nagpapatuyo tayo. Yan. Kita nyo yung kulong? Nadali ko na. So kinakantuhan ko na yan. Oh. Habang nagpapatuyo, kape muna si Boss Dave. Dahil pawisan ako dito. Nasa loob ng konberto. Walang electric fan. Hindi ako binigyan ng electric fan ni Boss DJ. Ayan o. Kita nyo yung ginagawa ko. Oh. Shout out sa inyo mga boss. Habang nagwi-wielding ako kanina, nagpapatuyo ako niyan. O ngayon malapit na matapos. Time check. Ang oras ay alas 4 na ata o alas 5. Hindi ko alam. Basta hapon na. So habang nagpapatuyo, si Boss Dave ay nagkakape. So ngayon lang ako nagkape. Hindi po ako mahilig sa kape. Now lang. O, di ba? Pawisan. Mamaya mag-take tayo ng shower after ng ating trabaho. Magpahinga lang tayo, mag-rest lang tayo. Mamaya tapos na yan. So bukas, ang babanatan ko, yung beam na yan sa taas. Maiksi lang naman yun siya. Alright. Then by tomorrow, ito naman yung sa kabila naman. Boss Dave, ba't mo sinisira yan? Alin to? Oh. Kailangan sirain kasi may losing. Pambira akala ko, malambot lang tibagin, no? So, napakatigas pala kasi kulong ito, dati siyang poste, kabilaan ito sa kabilang pader dun, sa takeaway mo in. So, kailangan tibagin kasi ipa-plus na lang natin dito. Alright? So, ganito pala kadali ang magtibag. So, sa mga construction worker, saan ang pinakamadaling gawin? Yung naggagawa ka o yung nag-chipping ka? So, yung iba medyo malambot, pero yung iba talagang sadyang matigas. Okay? So, gano'n lang naman, no? Kadali. Kailangan i-chipping kasi para maayos natin. Para pag i-skin coat mo siya, pantay na. So, gano'n lang naman siya. Ang pagiging labor sa construction, dapat alam mo ang technique kung paano mo siya tipagin. Hindi yung bira ka lang ng bira na hindi mo alam ang diskarte. So, sa pagiging construction, dapat alam mo. Dahil sa isang pagkakamali mo, sa isang pukpuk mo lang, ay hindi mo malalaman kung tatansing sa mata mo. Dapat mayroon kang protection, goggles sa mata. Alright? So, wala tayong gamit na gloves. Okay lang kasi medyo pitiks-pitiks lang naman to. Eh, bakit pa kailangan manu-manu ito? Hindi kailangan to i-chipping ng chipping gun kasi nga ditulog at maalikabok. So, mayroon pang isang pinakamabilis na paraan dito para mabilis na rin to ma-chipping. Anong gagawin? Dapat hiwain ng grinder. Pero, uusok naman tayo. Dahil sigurado kapag ginarinder natin to, napakadindi ng usok. So, anong pinakamabisang gawin para hindi siya mausok? Ito nga ang ginagawa natin mga boss. Kailangan natin i-chipping. Unti-unti lang. Yung anay nga nakakabuo ng bahay. Yung tao pa kaya. So, ang gamit lang natin yung pako na concrete, tsaka itong PVC na medyo matigas, tsaka martilyo. Yun lang. So, siguro bago naman matapos yung araw na ito, ay baka abot naman tayo hanggang dito. Kasi medyo mataas pa yan. No? Nasa taas pa. Tingnan mo sa taas yan. So, kailangan natin putulin. Pag napalabas na natin yung bakal, puputulin na natin. Katulad ng ginawa ko dito. May bakal dito, pinutol ko. Alright? So, tsaga-tsaga lang. Ganun talaga ang buhay sa construction, mga boss. Kailangan magtsaga ka para mayroon kang nilaga. So, sa bawat hataw mo naman, ay mayroon ka naman matitipak dyan. Yan ang masisito. Ano ba discarding ginawa ko para hindi lagi napupudpud yung concrete nail? Ang discarding ko ay hinahasa ko siya, pinapatulis ko ng grinder. Okay, yan yung gamit ko, grinder, o tingnan mo. Yan. So, ito yung concrete. Kailangan lagi siyang matulis para mabilis siya makabaon. Kaya sa mga construction boy, alam nila kung paano diskarte nito. Hindi kailangan madaliin. Pitik-pitiks lang.
kasi alam nila to, nakasana sila ng ganito paghihirap. Pero gusto mo rin bang matutunan to? Well, ang suggest ko sa'yo, gusto mong matuto, mag-aaral ka muna. Dahil noon, nung ako'y baguhan pa lang sa construction, pinapangarap ko ito. Pero ngayon, nung ako ay natuto na, di ba? Parang ayaw mo nang gawin kasi nga akala mo mahirap. Pero ang totoo, hindi mahirap yan. Ang pagiging construction ay marangal na trabaho yan. So hindi nyo dapat ikinahihiya. Okay? So siguro baka hanggang mamayang hapon, hanggang dito na tayo. Inshallah, medyo matigas. Medyo matigas yung portion na ito kasi nga kulong ito, poste ito. Alright? Kasi makikita nyo may bakal yan. Pero dito, nakailang oras pa lang tayo, ayan, nakaabot na tayo hanggang dito. Hindi naman natin minamadali ito, kailangan lang natin itong unti-untiin para matapos lang. Good morning mga boss. So kapag makapal ang tinitiran yung plastering sa mga beam, ano ang pinakamagandang gawin yung mga busing para hindi kayo nalalaglagan ng halo? So ang gagawin nyo, syempre of course, ay dapat ay pahingahan nyo. Okay, patutuyuin nyo muna, huwag nyo pipirsahin. Katulad ng ginawa ko niya mga busing. Makapal yan mga boss. Ang totoo niyan, wala talaga yan nusing. Naka-plus lang yan sa dyan yung beam na yan. So naisip ko siyang lagyan ng nusing para bumagay siya doon sa isang beam na yan. Alright? Kasi dito may nusing din yan. So kapag ganyan nakakita kayo ng mga ganyang nusing na makakapalan, tapalan, hindi po dapat talaga biniforce. Ayan, hindi po dapat talaga yan binibigla. Kasi once na kapag pinersa nyo yan, ay magkakrack yan. Okay, so ang gagawin nyo, pahingahan nyo. Okay, babaan nyo yan, tulug-tulugan nyo, katulad ng ginagawa ko. Habang nagpapatuyo ako niyan, nagpapatigas ako niyan, ay tinutulog-tulugan ko lang. Okay, dudot-dotan mo ng cellphone. Magandang hapon mga boss. Nadali na natin, no? Kita nyo. So, yan yung kaninang pinapatuyo natin. Alright, biglang tumawag si Boss DJ, tsaka si Madam Rachel na sunduin na daw, ay kaya nagbihis muli tayong damit. So okay na ito. Ayan, okay na yung beam. So dito na lang ako, lumipat na ako dito. Nilili-out ko na nga sana. Problema, biglang tumawag si Boss DJ. Papasundo na yung galing dun sa resort, yung hinatid ko sila kaya ng umaga. So pagkatapos nitong beam, ang gagawin ko pagkatapos ng beam na yan, ay isusunod ko na itong pader. Tapos ito, kasunod na ito. Okay, so nakaready na nga sana ako. Alis muna ako. Tayo ay balikan natin at sunduin natin si Boss DJ tsaka si Madam Rachel na nasa resort. Nag-company outing sila, mga busing. So tara, let's go. Ay tingnan natin kung may pagkain ba silang dala para kay Boss Dave. Baka ang mas masama nito, wala silang dalang pagkain, no? Gutom na ako, hindi pa ako nakain. Yung binili kong upo kanina, ayan. Yan, yung binili kong upo kanina ay hindi ko pa naluluto. At yung kanin, kita nyo, wala pang bawas. Yan, hindi pa ako nakain. Baka may lechon silang dala. Charot. So, yun nga mga busing, no? Nadali na natin. Okay, so naidugsong na natin yan mga boss. Yan, no? Kita nyo. Yun, dalawang outlet po ang nilagay ko dito. So, dalawang utility box ang nilagay ni Boss Dave para mayroon tayong spare na saksakan. So, yan ang ginawa ko, dalawang outlet. Okay, so kanina itinuro ko sa inyo kung ano yung tricks doon sa paggawa ng elbow 90 degree. So, ito yun, no? Ito yung itinuro ko sa inyo kanina, yung itinimo ko sa kanina, yung tutorial ko sa inyo. So, ngayon, syempre, hindi ko naman ito gagamitin. Meron akong ginamit na meron na akong nakagawa kanina na naka-prepare na siya. So ito ay example lang. Okay, may laman pa ito, mayroon pa itong buhangin sa loob. Ayan, makikita nyo, nakasilyo siya. So ganun lang kadali ang mga busing sa mga gumagawa ng bahay, yung mga walang budget, yung mga walang pambili ng elbow, 90 degrees. So pumunta lang kayo sa hardware kung wala kayong pambili. Okay, so kung may pambili pala kayo, kung may pambili pala kayo ay dapat
ay bumili na lang kayo ng 90-degree elbow. Pero kung wala kayong pambili, wala kayong budget, ito ang gagawin nyo. Swak ito sa budget mga boss. Nakatipid na kayo, nakaminus pa. Magandang hapon mga boss. So yan daw. Kung napapansin nyo yung mga nakaraan natin ginawa, yan yun. So inabangan na natin ng PVC. Okay, tapos gumamit na rin ako ng flexible para dito sa abang. So pinapatuyo ko lang, medyo basa pa. Kaya kailangan natin to ayusin. Ito yung pinaka main breaker ko, 100 amperes. Tapos naglagay na rin ako dito ng outlet. Kasi ito yung area na ito ay, ito yung gate dito. So kung sakasakali, pag mayroong isasaksak dito mag-grinder ay pwedeng gumamit ng outlet. Tapos ito yung breaker na kinabit natin kahapon. Oh yeah. So kulang pa ako ng breaker, dadagdagan ko na lang siya. Oh, wala pang mga linya yan, ilalagyan ko pa ng linya. Siguro after nito, pag natuyo nito. So update dito sa ginawa kong main breaker panel, naglipat tayo. Ito yung nirelocate natin nung isang araw. Tapos ngayon ay kasalukuyang ginagawa pa rin natin. At wala pang supply yan. So kapag naikabit ko na yan ay magkakaroon na siya ng power supply. Boom, 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 boom. So okay na mga boss, tapos na tayo, no? So finish project na tayo. Bukas ay syempre itudugtungan natin itong wire na ito. Kukonek na natin ito dito sa main breaker na 100 amperes. Then also lalagyan na natin ng linya yung bukas diyan. Okay, tapos na tayo mga boss. Maraming salamat sa ating mga kaibigan na walang sawang nanonood ng ating mga video at vlog, no? So bukas ay diretso na yan kasi tatanggalin na ito yung aking wifi. So ililipat ko na yan dito sa poste dun sa labas. Ililipat ko na yan doon. So temporary dyan lang muna yan kasi kailangan ayusin itong wiring ng aking electrical, ng aking internet. Kasi yung internet na yan ay nakasama doon sa buhos. Tatanggalin ko na yan. O siya, ito nga pala yung aking entrada, yung power supply ko na galing sa Meralco. Kasi dito yan nakalipat. Dito dati yung main breaker na yon. Yung nilipat natin dito yan. So dito natin siya inalis. So itong mga nakalambitin ng mga wire ito ay mailalagay na natin sa ayos yan kasi nga naglagay na tayo ng safety na area dito para sa ating main breaker. So bukas ayusin natin, hindi biro ang paggalaw dito kasi nga hindi ko kailangan pwersahin kasi nga meron tayong internet supply. Hindi po pwede baka mawalan ng internet lahat yung aking mga kaibigan dahil napakaraming internet ang nakakonik sa akin yan mga busing. So temporary, gumamit muna ako ng isang breaker na 30 amperes para lang mapagana yan. Kasi nga, nag-relocate tayo ng ating main breaker. So, di ba? Tama lang din naman yung ginawa natin, diskarte natin para hindi tayo maabala or hindi tayo makabala doon sa ating mga kaibigan or kapitbahay na may internet connection kasi mawawala sila ng internet kapag pinatay natin or i-turn off natin yung main breaker nito. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo mga busing. Thank you for watching. Sana matapos na ito. Hoping by December ay okay na at makapag relax na tayo ng konti. Magandang hapon mga boss. So, tayo ay nagpa-deliver ng materialis para sa pagpapagawa ng ating bahay. Umalis na dyan!
Okay na, okay na. Ayan, baba. Ayan, baba. Oh, wala na. Wala na. Magandang tanghali mga boss. So ayan na, nililiaut na at nilalagyan na ng bakal mga busing. Ayan. Yung step ng aming hagdanan. Okay na pala yung ating kwan mga boss. Ayan na, nakabit na natin yan. Asa, boss DJ, saan yung breaker natin na in order? Nandiyan yan. Yung breaker na order natin. Kumain ka na, Koy? May ulam pa dyan, no? Yung tamban na binili ko. Magandang hapon mga boss. So katatapos lang namin ng buhos nitong aming hagdanan, no? So kikita nyo ay binuhusan na namin. Okay, so naka L-shape yan. So ganyan ang design yan, naka L-shape. Alright. So bukas tuyo na yan. Sa ngayon pangit patingnan yan kasi papalitadaan pa yan. Dito ito yung kanyang step. Konti na lang. Yung open na yan, asintadahan ko pa yan. So sa wakas, pagtangin natin. Time check, anong oras na DJ? Anong oras na? Alas 4 ng hapon mga busing, no? So insakto lang, matatapos lang namin, pahinga na. Sakit sa likod. Magandang hapon mga boss. So update dito sa ginagawa kong skirt, no? So ito yung kahapon yung binuhusan natin. Okay na, medyo tuyo na siya. Tinanggal ko na yung mga bracing, pero mamaya tatanggalin ko na rin itong mga siding na ito kasi medyo matigas na. Tapos ito yung ginawa ko. Okay, ito yung ginawa ng aking kapatid nga pala. Siya yung nag-asintada niyan. So maraming salamat sa aking brother. Thank you, salamat sa pagtulong. Pinaasintadahan natin yan kasi i-close natin. So ito yung landing niya. Tapos packet dun sa taas. Okay, papakita ko sa inyo yung taas ng aking second floor. Yun, no? Grabe yung kalat mga boss. So ito nga yung purpose ko. Kasi naka-Euro pa ito. Kaya ako nag-order ng 250 na hollow block. Or baka kulang pa yan kasi itataas ko na yan siya. Iangat ko ng ready to second floor. So ito yung gamit dito sa taas, napakadami. Oh my god, ang init dito. Yan, no, kita nyo yung mga gamit. Sobrang dami. Ang maghapon naman ang ginawa ko, yung wiring ay inayos ko na. Okay na yung mga ilaw natin. O ito nga pala mga boss, ay titibagin ko pa ito. Ito yung ginawa ko, yung wiring dito. Okay, tatakpan na lang yan. Tapos ito, yung ilaw, naglagay na ako ng ilaw dito, tsaka ilaw doon. Alright. So okay na yung ating mga breaker mga boss. Okay na ito. Wala na tayong hassle sa breaker. Ito yung breaker kahapon na dumating, yung in-order ko sa Lazada. So okay na yan siya. Naka-safety na tayo lahat. Actually ako lang po talagang nag-wiring niyan. Pasensya na kayo, hindi tayo naka-color coding, no? Dahil dapat yung wiring natin ay naka-color coding yan. So pagpasensyaan nyo na. Mayroon naman akong mga tagging. Tapos itong mga switch na to, yan. Okay, gumagana na yan. Itong isang switch ay para dito yan. Para dito sa, yun. Para dyan. Hindi ko pa nalalagyan, no? Tapos nilagyan ko na rin ng mga tagging itong mga switch na to. Yan, medyo marumi. Kailangan lang linisin yan siya. So kanina nga pala siniping ko ito kasi nahirapan ako magsut-sut ng wire dito, ng tire wire. So tapalan ko na lang ulit yan.
Okay, so yan yung ating L-shape na hagdanan. Doon galing yung ating main breaker dati doon yon. So tinanggal ko at kikinisin ko na lang yan, i-finish ko na lang yan siya. Pakita ko sa inyo to, yung dating kwarto dito. Yan, yung dating pinto na yan ay pinasara ko na yan. Okay, ito yung likod nito, yung hagdanan natin. So yan yung likod. Kasi itong area na ito ay papalagyan ko ito ng salamin dito. Sliding. So nasintadahan ng kapatid ko. Yan, maraming salamat. Kunti na lang yung tatapusin ko na lang yan. Tinanggal ko yung pintong plywood kasi sara ko yan. Tapos dito ko yan ililipat yung pinto ko. Temporary ngayon naka-kortina lang. Ayan, daming kalat to. Kita nyo naman. Andito si Mrs. natutulog. So hindi ko pa nabibilan ng hamba. Kakabitan ko muna ng hamba yan kasi yung pinto na yon, yun ang kukunin ko at ililipat ko dito. Okay na. So hindi ko pa napalitadahan yung isang pisngi. Yan yung isang pisngi ng pader na yan, hindi ko pa napapalitadahan. Pero okay na yung mga beam. At yung kisame niyan ay na-skim coat ko na. Konting galaw na lang, boss. Hoping by 25 or bago magkatapusan yung December ay ma-finish ko na to. Siguro unti-untiin ko na ma-finish. Ito pa ang problema ko, yung electrical ay ilulubog ko pa yan kasi nakalutang siya. So pahuli ko na lang siguro yan kasi nakalaylay yung switch. Ito yung switch nya para dito sa dalawang ilaw na ito. Okay, so konti na lang mga boss at madadali na rin natin yan. Grabe init, no? Yan, thank you for watching guys. Maraming salamat at ingat kayo palagi. God bless. Magandang hapon sa inyo.